that He's strong and His kingdom above to rescue a sinner like me.
You raise me up so that I can stand on the raise me up so that I can stand His praise. I can fall, I want Your shoulders. Raise me up. You raise me up you raise me up from the sea. I get so I get strong and I'm on Your shoulders. Raise me up to more than raise me up to more than I can. Si Krishna po ito para iligtas sa mga makasalanan. He rescued a sinner to raise us up to more than I can be. Tumayo po tayo lahat. Jeremiah 42. Jeremiah 42 verses 1 and 2. Basahin po natin ng malakas. Jeremiah 42 verses 1 and 2. Begin. Nagsabi kay Jeremias na propeta, isinasamo namin sa iyo na tanggapin ang aming pamanik sa harap mo at idinamin mo kami sa Panginoon mong Diyos sa makatuwid. Bagay ang lahat na nalabing ito, sapat kaming naiwan ay kaunti sa karamihan dahil ang namamasdan na iyong mga mata sa amin.
Pagpalain ng Diyos sa kanyang salita, tayo natin magsilpo. Ang biyaya ng Panginoong Diyos ay sumaatin sa pangalan ni Kristo ng ating Diyos at tagapagligtas. Note the words. Sapagkat kaming naiwan ay kaunti sa karamihan. Sa Ingles, few of many. Ito yung pagkakataon na mga Hudyo ay lumapit kay Jeremiah and they requested from him a prayer. Bagabag, durgang puso, sila yung mga natira, mga kakunti lang. And they said, we were left, but a few of many. Ang kalagayan nila, mga kapatid, at that time, kabagabag, nakakaawa, biktima sila ng pananakop ng mga dayuhan. Sa kanilang sariling bayan, binuhagi, binusapos, inabuso ng kalaban, halos iniwan silang patay lahat. Nakakalabang bansa ay dumating sa lupain ng Palestine. Pagtuglab doon sa Jerusalem, winasak ng kaaway ang kanilang bayan, inalipin ang mga tao, hanggang sinabot sila ng 70 taon ng pagkalipin. Mga Hudyo na dumanas ng napakatinding parusa na aakayin ng mga misyonero kagaya ni Pastor Sardi. At that time, 70 taon sila, alipin, binababoy, binubusabos ng kalaban. Ang ibang tao ng Diyos during that time ay nagsipangalat dahil sa nang tumakas sa kamay ng kaaway. Ang mga lingkod ng Diyos ay wala ng lakas at tapang na ipangalan ng ibang ang salita ng Diyos ang tungkol sa Diyos. Ang ibig, daang milya ang layo, nagpakalayo doon sa bayan yun sapagkat sila natatakot sa mga taga-Babylon. Nagsipangalat sila sa buong paligid. Huwag lang sila mapatay ng kalaban. Huwag lang sila mapasakamay ng dayong manakop. Ang pader ng Jerusalem ay bagsak at wasak. Ang templo kung saan sila sumasamba, kung saan ang larawan ng Diyos at ang presensya ng Diyos ay naroon ay winasak ng kalaban. Ang gawain ng Diyos ay sinira. Nalagay sa napaka-kaawawang sitwasyon. At sa lahat ng paghihirap nila, sabi nila, pray for us, Jeremiah. We are few of many. Konti lang kami ang natira. Kakunti sa karamihan. Lumapit sila kay Jeremiah. And they said, pray for us. Kakunti na lang kaming natira. Inago nila aming mahal sa buhay. Dinay kami ng kaaway at sa dami nila. Napatay lahat silang ng aming mga mahal sa buhay. Kaya pray for us. We are few of many. Parang sa ating panahon, sa laki ng populasyon nating barangay lang, I think, 45,000. Pero kapiranggot lang ang nasa loob ng tahanan ng Diyos. Pagka inaaya mo pa, parang nakikipagilaan ng bayawak sa lungga. Ayaw lumapit sa Panginoon, pero pagka nadisgrasya, tinatawag kagad ang Diyos. Mahilig sa disco. Pagka nadisgrasya, hindi tinatawag ang disco, ang tinatawag disco. We're few of many, sabi ng mga tao. Pero kami kaunti, we have one heart and one soul. Kahit kaunti mga Kristiyano, we should be in one heart and in one soul. Amen? Dapat isang puso, isang kaluluwa. May pagkakaisa. Hindi yung kakunti na nag-away-away pa. I remember those, during the time, nagsisimula kami. Ang matin dito, ako, at yung tatlo, na kung saan galing. Nag-aaway pa yung tatlong yun. Buti lang inalis ng Diyos at pinatan ng mga katulad ninyo. One heart, one soul. Few of many. Kakunti na lang kami, Jeremiah. Mga kapatid, hindi ko mo kayo kakunti. Kawawa na kayo. Hindi po magandang attitude. Katunayan, ang Bible ay binibigyan din lagi. Hindi walang saysay, hindi walang kwenta ang kakunti. Yes, kaunti tayo, pero we will not stay kaunti, mga kapatid. What is 100 plus? Sa dami ng tao sa ating lugar. Di ba? Kaunti yan. Pero hindi po minamalit ng Diyos ang kakunti. Sa tuwing mababasa nyo na ang gawain ng Diyos o sa Biblia, yung merong binabagit na kakunti, tandaan nyo, mas marami ang pupunta sa impyerno. Kakunti pupunta sa langit.
Lagi na lang ang tao na para sa Panginoon at para sa gawain ng Diyos ay lagi nasa kakaunti, nasa minority ang bilang. Minsan sinabi ng Panginoon, Luke 12:32, ano sabi ng Diyos? Fear not, little flock. So pag nadarman yun, parang kayo kakaunti, na parang wala kayong lakas, nagkakaunti kayo. God is telling you, huwag ka matakot, munti kong kawan. Amen? Dahil hindi binabalo na ang Diyos ang kukunti mong bilang. Ang sumusunod kay Kristo ay laging tanging nasa kakaunti ang bilang. Sana'y marami, pero hindi ganun lagi. Laging tiny little flock, pero laging meron isang puso at isang kaluluwa. In Genesis 5:24, ano sabi ng Bible? Enoch walked with God. Amen? Lumakad siya nakasama ng Diyos. Hey, tayo ba may lumalakad nakasama ng Diyos? Ibig sabihin, every time you walk and sleep and rise up, gumagalaw sa school, trabaho, are you walking with God? Lumalakad ba kayo nakasama ng Diyos? During that time, Genesis 5:24, as if isang tao na lang ang natira and he walked with God. Amen? Hindi ko makakunti kayo. Wala nang panahon kayo dapat sa Diyos. No. Lalo kayong dapat may panahon sa Diyos. Amen? Hindi ko marami, masaya kayo. Walang pakialam sa Diyos. Yung kakaunti, dapat lalo, magbigay panahon sa Diyos. And I hope, nung makita na Diyos ng si Enoch, naluwalhati siya, tinabaga nakita niya, nag-iisa si Enoch, at sa tuwa ng Diyos, pagdakay kinuha siya, at gusto niya, sumapiling na kita. Excited na ako makapiling ka. Hindi ko makakunti, mga kapatid, ay babaliwalin na natin. Hindi ko makakuntihan yung kabuhayan, kakuntihan yung kinakain, kakuntihan yung tinatangkilik, ay mukhang kawawa na kayo na no. God still works in little things. Hindi po pumunta ang mga kaganip sa society sa ibang bansa na may malaking support. Hindi ho. Dahil kung gano'n sila, hindi makakatuntong dito sa church natin. Without support ng mga tao, pagtawag ng Diyos, yun ang malaking bagay sa amin. Yun ang magpapadala sa amin doon. Kahit na walang kinakain sa lugar na pinagpuntahan. Tulad sinabi ko sa inyo last time, dito sa church, mapalat na meron kang isang dakot na bigas. Mapalat na meron kang isang kontena na tubig. But God blessed. Ang gawain ng Diyos ay laging pinapasan ng ilan. Maayon na sana marami pumapasan, pero laging ang gawain ng Diyos, pinapasan ng may malasakit. Kahit ilan sila, pinapasan, pinagmamalasakitan ng mga may puso sa Panginoon. Remember the beating of the ark, the walls of Jerusalem, always done by little flock, konting mga tao, handful. Hindi ko alam kung bakit. Pero isang bagay alam ko, pag ang tao may isang puso, isang kalwa para sa Diyos, kahit nag-iisa siya, kahit dadalawa sila, maglilingkod sila sa Diyos. May mga tao, hindi na nabati, wala na sa church. May mga tao, hindi na nabigyan ng kung naman, nagtatampo na. Sabi nga ni Chris sa Bible, hindi pa kami magpapatulo ng dugo. Always, the work of God are being carried out by little people. One man built the ark. Kasama ni Noah ang kanyang mga anak. Israel, Nehemiah, and other few of many built the walls of Jerusalem and the temple of God. Sabihin, few of many. Sa loob ng ilang taon, ang pangangaral ng mga Kristiyano, ng mga pastor, ay nagbunga ng milagro, pagbabagong buhay. And the Lord chose 12 apostles. Kunti lang pinili niya. Do you believe God is powerful? Amen? Do you believe God is powerful? Si Kristo makapagli ang Diyos sa lahat? Do you believe that? Amen? Pero bakit niya minagaling? Na 12 lang. Ang pagtunan niya, ang taniman niya ng katotohanan to spread the good news. Judas pa nga rin isa. Diba? Judas Iscariote. 12. He could have 112. He could have 1,012. He could have 12,000. He could have 1,012,000. Pero minagaling niya 12. Naghudas pa nga isa na itanim ang ebanghelyo at ipangaral sa buong mundo. Nakarating sa Pilipinas. Naligtas tayo. Amen? Why? Because mas gusto ng Diyos yung madali nakita ang puso
Ang dami nga, puro pasaway. Gusto ng Diyos maligtas ng lahat. Pero ilan lang ang nagbibigay ng buhay sa Kanya. It hurts to have a traitor, isang Judas, sa sama ng Panginoon. Kaya nga hindi ko miyembro ng relihiyon, okay na. Si Judas nga, miyembro ni Kristo eh. Nag-Judas pa eh. So hindi ko miyembro ng isang relihiyon, okay na siya, no. Kailangan ng tao magsisi ng kasalanan. Ama? Tanggapin si Kristo bilang tagapagligtas. Hindi kailangan maging miyembro ng relihiyon. Ako bago ako naging Baptist, Kristiyano muna ako. At kaya ako naging Baptist kasi alam ko ito tamang panampalataya. Ang turo ng Baptist, turo ng Biblia. At kung turo ng Biblia, yun ang turo ng Baptist. Kasi sabi po natin mga kapatid, ang kaligtasan ay tinatanggap ng ilan lamang. So when Noah built the ark, ang tao po ay meron 120 years to believe. And yet, pinagtawanan, inanimura, he was persecuted. Gumagawa siya ng arko sa ibabaw ng mataas na bundok. Tawanan sila. Sabi ni Noah, gugunawan ng Diyos ng tubig at ng baha at ng ulan. Sabi ng mga tao, ano yun? Ano yun? Wala pa kasi ulan nun. And then after 120 years, ang tatlo niya anak at tatlo na asawa at yung mga dalawang praso ng hayop, mas madali pa nga minsan kumisya ng mga hayop eh. After 20 years, and the Lord said, Noah, come into the ark. Pumasok ka na rito. Ang Diyos nasunod the ark. At nagsimula pong umulan. Tumutuwa yung mga tao sa laba, libre shower. At isang mabiyak, ang mga lupa, bumulak na pa kayo ng tubig. At ang bumuti, binalot ng baha. At sinabi ng Diyos sa kanila, oras na, pumunta na kayo rito. At ginunan ng Diyos ang mundo, sumunod tayo isang baha. Ilan nakakakilala? Isang pamilya lang. Pumasok sa arko, few of many, pero may isang puso, may isang kaluluwa. Nang wasakan ng Diyos ang napakasamang bayan ng Jericho, isang babae lang ang ginamit niya, si Rahab. At ang kanyang pamilya na saved. Nang handa na wasakan ng Diyos, ang Sodom at Gomorrah, sabi ng Diyos kay Abraham, kumuha ka ng 10 matitinong mga tao. May takot sa akin. Walang makitang 10. 5, kumuha na isa, and I will not destroy Sodom and Gomorrah. Pero wala siya nakita ni isa, pati siya, baka backslider din. And God destroyed Sodom and Gomorrah. Isang tao lang ang naligtas. And before I close, few of many are sold out saints. Ilan lang talaga ang tunay na ang puso'y sa Diyos. Ilan lang talaga ang tao na talagang may malasakit sa Panginoon. Ilan lang sa atin ang may tunay na pagmamahal kay Kristo. At kung tatanungin tayo ng Diyos, gano'n mo ko kamahal? Kumpara sa school, boyfriend, girlfriend, sa family, gano'n mo ko kamahal? Kailangan ng Diyos. Kahit kukunti, pero kailangan niyang sold out saints. Kukunti na talaga suko sa Diyos. Yes, marami sumasamba at times, pero ilan lang ang tunay na sumasamba sa Panginoon. Few of many. Paano natin may ipapatama sa Panginoon? Na tayo ay sa Kanya talaga by loving the Savior. Hindi po Luke 14:26. Yung sabi ng Bible. Luke 14:26, basahin niyo, sabi ng Bible. Luke 14:26. Basa. Kung Teka, Pastor, bakit parang mali yata? Bakit ako ay parang kailangang mapuot sa aking mahal sa buhay? Baliwalain aking buhay. Parang may kanagad mo. Parang hindi yata tama sa tingin ng tao. And let me clarify. Dapat ang pagmamahal natin sa Diyos na kung ikukumpara ang pag-ibig natin sa ating mahal sa buhay ay parang puot dahil pinakamahalaga siya sa ating buhay. Pag mahalaga siya sa ating buhay, ang pag-ibig niyo sa inyong magulang, kapatid, lahat ng mga tao ay dalisay. I would be even more loving husband to my wife. Pagmahal ko talaga Diyos. Siya number 2, si Kristo number 1. Pagmahal niyo ang Diyos, you will love your parents more. Pagmahal mo ang Diyos, you will love your friends more. Hindi mo kukusita na mali. You will care and magmamahal
malasakit ka sa kanila. Pag sinibahan mo, mga kapatid, ano siya sabi ni Kristo dyan? Matthew 10:37. Binigyan liwanag yan, Matthew 10:37. Ano klaseng puot yan? Basa, mga kapatid. Hindi siya makakasay na nangipigil sa akin, hindi ka dapat sa akin, at ang hiling sa nakalayo ng bahay na hindi sa akin, hindi ka dapat sa akin. The thing is, you should love God more than the love for your parents. Pag mas mahal mo ang iyong mga magulang, mas mahal mo ang mga kaibigan, mga bagay-bagay, niyan, kumpara sa Diyos, you will not obey Him. And you will not be a good disciple. Pero pag mahal mo ang Diyos na higit sa lahat ng yan, you will love others more. Ako nyo? You will be a better person or you will be a best person. Bakit to? Dahil yung Diyos ang standard. He will help you love them the proper way. Dapat mahal natin ang Diyos higit sa lahat. Amen? Malungkot lang ko kasi na mga Kristiyano, part-time Christian, hindi full-time. May Kristiyano pang umaga lang, may iba panlinggo lang. Pagkadating na alas 5, iba na itsura. Part-time. Mga brad, God will not bless a part-time Christian. Amen? And Satan is not part-time sa kanyang trabaho. Satan is full-time in his work. He will come to seek and to destroy. He will kill all of us kung magagawa niya. John 10 verse 10 again. Ang diablo ay handa kayong patayin. Siya po ay hindi part-time or partial. Full-time si diablo, patayin ng Kristiyano. Ano basa? Begin. Si Kristo na parito to give your life more abundant. But the devil is come to seek and to kill and to destroy. God, Satan wants to destroy you. You want to be a sold-out saint? Fear of many? Love the Savior. Secondly, love the saints. Mahalin niyo ang mga Kristiyano. Mga kapatid, yung Kristiyano kaharap mo ngayon, hindi mo kaya mahalin. Ikaw nagsisinungaling when you say you love God. Sabi ng Diyos, Bible, 1 John, yung kapatid mo na nakikita mo, hindi mo mamahal-mahal. Paano sasabihin, mahal mo ko, hindi mo ko nakikita? Mga kapatid, iba yung hindi mo siya kukonsintin sa mali. May mga tao, you don't need to talk to them dahil hindi tama ang galang pamumuhay. Pero hindi nangahulugan na hindi mo sila mahal. In fact, dahil sa mahal mo sila, nasasaktan ka sila. Ikaw, na nakikita mo sila mali ginagawa. And yet you pray for them. Ang sold-out saint, fear many, love the Savior, love the saints. May pagmamahal sa Kristiyano. So let's love one another. Hindi po tamang ang mga Kristiyano ang nag-away, naghahanap pa ng butas. Tapos mga unbeliever, tiklop-tulop tayo. Pero pag mga Kristiyano, hinahanap natin ng butas. Wala pong ganun dapat. John 13:35. John 13:35. Ito'y tanda na tayo, alagad ng Diyos. Ano basa? The people will know you are His disciple when you love one another. Pag may malasakit ka sa isa't isa, people will know, ito talaga mga Kristiyano ito, totoong sa Diyos to. Kung tunay tayo mga Kristiyano, totoong may magmamalasakit sa Diyos, at may pagmamalasakit sa kapwa natin, walang kondisyon. Alam nyo, talaga may mga tao, hirap mahalin. Talaga hirap mahalin. Pasaway, parang lagi na lang, naghahanap ng gulo. Pero we have no choice but to love them. Pero hindi mo sila kukonsultihin. Love the Savior, love the saints. Pangatlo, love the Scriptures. John 8:31. Ang isang tunay na Kristiyano, kasama rin sa kakaunti, among many, yung sold-out saint, love the Scriptures. 8:31, basa. Kung kayo nagsisiparatili sa salita, kung magkakaroon tunay nga kayo, alam ko, ang tunay na Kristiyano nananatili sa Biblia, sa aral, sa turo. Ito pa ang mga sa Diyos. Verse 47. Verse 47.
sa Diyos. Pero dahil kayo nakikinig ng salita ng Diyos, kasi kayo sa Diyos. Sabi niya sa Kristyano, Pastor, nais ko masave ang mahal ko sa buhay. Nais ko sila makakala sa Panginoon. Nais ko sila madala sa kaligtasan. Pray. Tatangin, Pastor, bakit hindi makakilala sa Panginoon ng mga kamag-anak ng taong yan? Finally, na-discover ng Pastor na nagpe-pray na mahal ka sa mahal sa buhay. Hindi tama ang buhay sa loob ng bahay. Paano po makakayamahan nyo sa buhay? Kung kayo mga Kristyano sa bahay, walang tigil mag-away-away. Paano tayo makakakay ng kaluluwa sa Panginoon kung tayo mismo Kristyano, hindi magpakita ng binagong buhay? Paano natin makumpisa natin mga mahal sa buhay? Magulang, kapatid, anak, na tayo Kristyano, na hindi man na tayo matutong kumilos sa bahay. May kauso po ba ako? Abi, pagkagising sa umaga, nasa ni Medyas po, andun isa sa puno ng kamatis, isa na sa puno ng mangga, asa sa sapatos mo, andun sa kapitbahay, isa andun sa kabila. How can you convince people na tayo tunay na binago? Dapat nakikita ang pagbabago sa mga tunay na Kristyano. Pero pag kayo mga peke, kahit ano gawin ng pagbabago, we should be a continuing saint, consistent saint. Luke 14:33. Ano sabi ng Bible? Luke 14:33. Basa. Kailangan natin yung selfless Christian. Philippians 3:7 and 8. Philippians 3:7 and 8. Basa. Walang inintindi pakinabangan kundi yung para kay Kristo. Basa. Oo at lahat ng mga bagay ay inari kong kalubihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus sa Panginoon ko. Naalala sa kanya itinis ko ang kalubihan ng lahat ng mga bagay. Inari kong sukan lamang. Walang papurihan kundi si Kristo. Walang pinahalagaan kundi si Kristo. Walang pinakaitinataas kundi si Kristo. Hindi yung gusto mo pag kumanta ka, pinupuri ka. Gusto niya pagka may ginawa siya, pasasalamatan mo siya, pupurihin mo siya. And don't get me wrong, you ought to be thankful sa lahat ng paglilingkod ng mga kapatiran. Pero gagawin mo ito para papurihan ka, para pasalamatan ka. Sabi ng Bible, let other mouth praise thee. Hindi, ang galing-galing ko. Basta, di ba, ang galing-galing kong kumanta, ang galing-galing kong mag-drive, ang galing-galing kong ito. Di ikaw na. Di ba? Di ba, Ped? Ikaw na. Ikaw na, bida. Sabi ng Panginoon, mga kapatid, if the Son be lifted up, I will draw all men unto me. Dapat ang itinataas si Kristo at ang tayo mariligtas, hindi sarili. Nakakita ko ng mga churches, bawal ang sapatos, pastor, sa pulpito. Pero bunganga ng speaker, napakababoy. Ano silbi? Pagalingan sila ng hangin sa ulo. Mga kapatid, alam nyo, pagka ang tao, parang ano, yung nabalot ng hangin, parang yung nabasa kong kwento. Ewan ko na kwento ko na kay pero tawa nga natawa ito, kwento ko yun. Sa truck, trailer truck, sumalpok yung likod sa tulay, at pumihit. Talagang kinabahan siya. Traffic, huhulihin siya ng pulis. Sabi ng traffic enforcer, baba ka nga sir. Akin ang lisensya mo. Nagpas ang traffic. Kakamot siya ng ulo. Sabi nila niya, kasi sir ha, naligaw ako, hindi ko alam kung saan ko di-deliver yung tulay eh. Natawa yung pulis sa kanya eh. Sige, hindi na tayo eh. Talagang ganun eh. Talagang medyo may paka-emot ka eh. Sige na, baba ka rito. Bawas mo ng hangin yung gulong. Bawas mo ng hangin. At binuwasin ng hangin. Ano nangyari? Nakausad siya. Mga kapatid, para makausad na sa buhay, konting bawas ng hangin. Konti lang bawas. Then you will be able to move on. Pero pagka ikaw yung wala talagang sa Panginoon talaga, para kang mang flat tire. Para kang flat. Pag flat ka, hindi ka makakalakad. Dapat magpalit ka. Iba naman, sa sobrang galing, tumba-tumba lang siya.
Ano pagka nakaupo ka sa tumba-tumbang silya, umuuga ka, pero wala kang progreso. Ang sinasabi natin, love the saints, love the Savior, love the Scriptures. And then, kahit nakakaunti kayo, ang Diyos ay may pagpapala. Isang babae nangungusumi sa kanyang asawa. Talaga nangungusumi siya. Ano siya muna sa net, baka masabunutan niya yung kanyang kalbong asawa. Ay nakatalisod siya ng jar. Eh siyempre, kwento ko siya na naman, sabi niya pambira, balita mo may mga genie dito Kinuha niya at hinimas-himas niya. Then maligawak, bilang-bilang pa sa genie. Maraming salamat sa iyo, aking Panginoon. Then pinalaya mo ako sa aking matagal na pagkakakulong dito. Pwede ba mag-request? Kahit isa? Hindi, 3, bibigay ko siya 3. Iba yung kwento mo na nakaraan. Isa lang, hindi, iba yun. Iba na ngayon. Ngayon 3, ang bibigay ko siya request. Sige, magre-request ako sa'yo. Teka lang ma'am, sandali May kondisyon. Kada request mo, 10 beses ang dagdag doon sa asawa mo. Naku, nanggigilate siya. Yun nga hihilingan kong mawala sa buhay ko Yan pa bibigyan mo ng biyaya, wala tayong choice. Yun na nasa patakaran Oras ako, hindi. Ibig sabihin, pag ako nag-request, 10 beses ang patong dun sa asawa ko, yung walang yan yun, yung talagang, yung walang yan 7 beses, 10 beses. Babaero yun wala tayong magagawa, asawa mo yun bago niya request, ma'am, alis na ako sige, then meron siya magagandang babae, gawin mo magagandang babae. Yun na pala talagang winasiwa sa kanyang kunuan, gandang babae. Kaya ganda-ganda niyang babae talaga. Talagang pag nakita ni Pedro, bigani. Ma'am, ang asawa niyo po ngayon, mas magandang lalaki na 10 beses. Nagigilate siya. Talaga palang wala akong magagawa. Yung lalaking yun, ang hilig ng magpa-star sa mga babae, dahil may pera siya, may sweldo siya, siguro mas mayayaman ako sa kanya. Payamanin mo ako, bigyan mo ako ng 1 billion. Ganun lang pala Nalagay sa kanyang passbook, may nakalagay doon 1 billion. Tuntua siya. Sabi ng genie ops, 10 beses, sa asawa mo, na-insta naman siya. Una bang itong paraan para makagante ko? Kwento na ito Ibig sabihin, genie 10 times? Isip siya. Sige, ito na uli. Bigyan mo ko ng Ito mild stroke. Konting atake sa puso, konti lang. Kaya Junior, konting atake lang. Masusunod po. Mamaya nagre-ring yung telepono ng babae. Ang sawin po susunod sa ospital. Inatake sa puso. Ibig sabihin, pagka ikaw nag-iisa, kung ikaw ito na Kristiyano, huwag ka malungkot. You have God by your side. Kasama mo Diyos. Now, let me close with this video. Kung nag-iisa ka, you thought wala nagmamalasakit sa'yo, nagkakamali ka. Kung ito na Kristiyano, God loves you and He cares for you. He will not leave you. He will not forsake you. Yan pinakabantay sa'yo ang ating Ama sa langit. You watch this. Panarin niyo mga kapatid.